Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Ginisa po ng tanong ni Senator Rodante Marcoleta, etong si Senator Risa Hontiveros. Para po sa konteksto at sa kaalaman na rin ng lahat, netong mga nagdaang araw po kasi ay umugong yung balita na kung saan ay sinaway po ng ambassador ng China, etong si Commodore J. Tariela. Ito po kasing si Commodore J. Tariela na spokesperson po ng PCG dyan sa West Philippine Sea ay nagpo-post po sa kanyang social media accounts na kung saan tinutuligsan nga niya, binabatikos niya ang China at ang kalakip po ng kanyang mga pahayag ay ang mga graphics at cartoon caricature na kung saan ay makikita ang larawan ng Pangulo po ng China na tila baga ay insulto at nakakaasar po sa paningin ng mga mamamayan ng China, partikular na ng bagong ambassador nga po ng China dito sa Pilipinas. Ngayon, matatandaan na natin na si Senator Rodante Marcoleta ay nakipagpulong dyan sa bagong ambassador ng China. At ang isa po sa kanilang napag-usapan, mga kababayan, ay ang pagkakaroon po at ang pagsisimula ng bagong at mabuting relasyon ng dalawang bansa natin, ng China at ng bansa natin ang Pilipinas. Na doon nga napag-usapan nila na paano nga ba re-resolbahin yung suliranin ng dalawang bansa dyan sa West Philippine Sea. At kung nais nga ng China, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, ay magkaroon nga ng revision doon sa naratibo at magkaroon ng diplomatic relation, handa naman po ang Pilipinas. Basta wag nang dadaanin hanggat maaari sa dahas, sa haras, kundi ay magkaroon na lang ng magandang pakikipag-usap ang China at ang Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, yan po ang inihayag ni Senator Rodante Marcoleta dyan po sa sesyon ng Senado na kung saan ay nag-privileged speech nga etong si Senator Risa Hontiveros na may kaugnayan nga dyan sa nasabing paksa na yan. At dito nga, tinanong ni Senator Rodante Marcoleta, question niya na makakatulong ba yung ginagawa ni Commodore J. Tariela na pagtuligsahan niya sa China at paggamit pa bilang katatawanan sa presidente ng China. Kung makakatulong ba yan sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Mabuti pa mga kababayan ay pakinggan na po natin yung naging pag-uusap ng dalawang senador dyan sa nasabing sesyon. Makikita niyo po sa screen. Ito po. Pagka pinag-uusapan po Yan. ang foreign relations talaga, Mm. ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana Ayun. ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag Tama naman yun. o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Tama yun. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang Binibitawan niya. bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan. Para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Yan. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. Ayan mga kababayan, sabi ni Senator Risa, nananalig daw siya na itong si Commodore J. Tariela ay nakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular na sa Department of Foreign Affairs, tungkol nga po sa ginagawa niyang pagpo-post at pagtuligsa sa China. Ngayon, para maunawaan ninyo mga kababayan, ito kasing Department of Foreign Affairs, isa po sila sa mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa po sa foreign relation ng ating bansa sa magkakaibang bansa. Na kung saan, sila po yung isa sa mga pangunahing nakikipagnegosasyon sa ibang mga bansa para mapanatili yung magandang relasyon natin sa kanila. Ngayon, matatandaan nga natin mga kababayan na netong nakaraang taon nanawagan ang ating ambassador
doon sa China na mag-invest ang mga negosyante ng China dito sa Pilipinas. Kasi nga, simula nang magkaroon nga ng issue sa Pilipinas ang China at binabatikos na, ginagawa ng political weapon ng mga anti-China para pasamay ng China sa mata ng Pilipino, edi nag-alisan niya yung mga investor ng China dito sa Pilipinas. Kasi iniisip nila, teka, sinisiraan yung bansa ko dito sa inyong bansa, tapos dito pa ako mag-i-invest, nagsialisan. Kaya bumaba yung investment. Ang China pa naman ang isa sa may pinakamalaking investment dito sa Pilipinas. Hindi mapapasinungalingan 'yan. Kahit anong palusot ang gawin nila diyan. Alam nila na ang China ang may pinakamalaking investment dito sa Pilipinas. Ngayon, bakit ko sinasabi 'yan? Isipin ninyo, hihikayatin ninyo ang China na mag-invest dito sa bansa natin. Tapos dito sa bansa natin, abay nabubulid sa kahihiyan ang China. Hindi ba't para bagang nagiging balimbing tayo niyan? Na para bagang pinaplastic natin ng China niyan? Ang ibig ko lang sabihin dito, hindi makakatulong sa mga ahensya ng gobyerno ang pakikipagnegosasyon nila para sa mabuting relasyon sa ibang mga bansa kung patuloy na gagamiting political weapon ang China at masiraan sila dito sa ating bansa. Tapos magkukumahog din ang ating gobyerno na mag-invest kayo dito sa amin. O hindi kabalintunaan yung ginagawa nila. Ginagamit nila political weapon yung China sa mata ng Pilipino kasi alam nila na kapag maka-China ka, maka-Duterte ka rin. Di ba anti-Duterte rin sila? Oo. Pero pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno sa investment, abay game na game sila na imbitahan ng China dito. Kung di ba naman nag-iisip tong mga to, ang ibig ko sabihin dito mga kababayan, dapat ay isinasagbo ni Commodore J. Tariela yung kanyang mga ipinapahayag, yung kanyang pagbatiko sa Department of Foreign Affairs dahil baka mamaya meron nang naaapektuhan at may masama o may negatibo ng epekto yung ginagawa niya sa relasyon ng China at Pilipinas na baka maging bunga pa ng mas matinding tensyon. Nung tinanong ni Senator Dante Marcoleta, si Senator Risa, nananalig daw siya na nakikipag-coordinate naman daw po si Commodore J. Tariela. Na mamaya, titingnan natin kung totoo yan. Tuloy po natin. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po, bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa pagkilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Yeah. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida. I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant countries sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin. Hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa malaking problema natin sa ngayon. At ayaw nating magpanik, ayaw nating mag-misinterpret. Pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagiging talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi. Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government
laban sa atin, lalo na sa karagatan. At ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man nating pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. At sila... Alam mo, Senator Risa, may mas masama dyan eh. Yung pagiging selective. Alam mo yung pagiging selective? Yung ipapakita mo sa taong bayan na kesyo concern ka sa Pilipino, concern ka sa bansa mo, kaya pinagtatanggol mo yung mga opisyal ng gobyerno na sinasaway lang naman ng China dahil sa maling gawin nila. Pinapakita mo na nagmamalasakit ka sa bayan mo, kaya ipinaglalaban mo ang bansa mo sa ibang mga bansa. Katulad nga ng ginagawa mo sa China. Tinutiligsa mo, sinasabi mo na ang China ang masama at tayo ang api-apihan. Oh. Sabihin na natin may punto ka doon. Pero ang masama kasi, nagiging selective ka. Pagdating sa China, ang lakas-lakas ng boses mo. Pagdating sa China, ang galing-galing mo na magsalita. Pero nung umuwi ang Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pilipinas, sa pakikipag-usap niya sa Presidente ng Amerika, at nabalita na ang Amerika ay nagpataw ng 19% tariff sa mga produkto nila dito sa Pilipinas. Kapag Pilipinas ang bibili sa kanila, may 19% tariff. Tapos tayo 1% tariff lang. Dito sa bansa natin, ang Amerika, pag sila bibili, wala kang sinabi doon. Hindi kayo nag-ingay doon. Hindi ninyo kinwestiyon yun. Hindi kayo nag-privilege speech doon. Pero pag sa China, ay talagang ibinibig deal nyo. Kaya tama yung termino natin, ginagamit ninyo sa political weapon ninyo, sa political interest ninyo, yung China na yan. Kasi kung talagang nagmamalasakit kayo sa bansang Pilipinas, hindi kayo mamimili ng bansa na pagsasalitaan nyo lang. Diyan kayo sira eh. Katulad ni nakasama mo, si Representative Laila de Lima. Anong ginawa niya? Nang arestuhin ng Amerika ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. O di ba nag-post si Laila de Lima na kung saan kinukondina niya, na sinasabi niyang mali ang ginawa ng Amerika na pag-aresto sa presidente ng Venezuela sapagkat may sariling soberanya ang Venezuela. Pero bakit nung dinakip at pinadala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, bakit tuwan-tuwa kayo? Kung talagang si Laila de Lima at ikaw, Risa, ay tagapagtanggol ng soberanya ng bawat bansa, ng karapatang pantao, ng bawat teritoryo, ng magkakaibang bansa, bakit nagiging selective kayo? Ang lakas mong magsalita sa China, pero pagdating sa Amerika, hindi mo maipamulat sa mamamayang Pilipino, mali yung ginawa po sa atin. Na kung saan 19% ang taripa sa atin, tas 1% lang ang taripa nila sa atin. Oh. Yun ba walang epekto sa ekonomiya? Malaki rin. Yan na sinasabi ko. Kaya hindi matanggap-tanggap ng nakararaming Pilipinong katulad nito eh. Gagamitin nila ang terminong taong bayan para sa mamamayan, pero ang totoo, kanya-kanyang interes lang sila. Kaya nila ginagawa yan na kunwari nagmamalasakit kuno. Po ba? Sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka negative na psychology yan. Akala mo Kung sa talagang individual na nagmamalasakit tao po, or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan. Huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila, lalo na po sa foreign relations. Lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit, kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung
ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa, Yan. papahayag sa publiko. At ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang mismo ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Yan. Ano sabi? Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, Nakita ninyo? Nananalig daw si Senator Risa na kumukonsulta, kumuko-coordinate ito si Jay Tariela. Pero hindi naman pala. Yan si Risa eh. Diba? Mag-a-assume lang siya para lang makonstruct yung isang bahagi ng kanyang pahayag. Kahit na hindi niya tiyak, sasabihin niya yon para lang maipaunawa sa tao na siya'y magaling, na tama ang punto niya, pero hindi naman totoo. Kaya maaalala mo nung panahon na nakipagdebate ito eh. 'Di ba? Na kesyo ganito, kesyo ganon, na meron daw pwedeng baliin sa desisyon ng korte. Aba yun pala chinat GPT lang at napahiya. Nung napahiya siya, di ba nagsorry sa social media niya yan? Kasi nga, hindi naman niya tiyak ang isang bagay. Siguro, nakasagap lang ng maliit na impormasyon. Sinabi agad, hindi naman tiniyak. Ngayon, napapahiya. Katulad nito. Ano pang patotoo ni Senator Marcoleta na hindi kumukonsulta si Commodore J. Tariela sa DFA? Tuloy. lang. Sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin, yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Yeah. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na pwede tayo magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyon ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa, sabi ko, yun na lamang ka akong mga isda. Alam ko, ako, ang isda. Walang may-ari yan. Common yan eh. Yan pwede natin pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat ang prinsipyo niyan, sabi ko ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Yeah. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan do sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit may tingal labanan ninyo sa pagitan ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya. Paano Sen, ang mga kasama mong opisyal dito sa bansa nyo? Hindi ko alam kung mapapride eh. Pero ang natitiyak ko talagang ginagamit kasing political weapon yan eh. Yang China na yan. Ayaw nilang makipagsundo dyan. Hindi naman, wala naman sigurong alam sa foreign relation yung mga yan eh. Di naman ata sila bihasa sa pagkakaroon ng strategiya para magkaroon ng mabuting relasyon ng bansa natin sa iba pang mga bansa. Basta ang alam nila, kapag may ginawang mali, di ba? Kapag may nakita silang mali, ibibig deal na nila yon. Hindi na nila titignan ng solusyon yun na baka maayos pa natin sa mabuting pakikipag-ayos ito. Pakikipag-usap ito. Anong pinupunto nila ngayon? Kaya daw ginagawa ng China yan para sakupin tayo. Pero nung nagkaroon nga, sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, nung nagkaroon ng sigalot ang China sa Japan, sa Vietnam, sa Malaysia,
na parang katulad din ng tension dyan sa West Philippine Sea ng China sa atin, nagawa na nila ng paraan. Nagkaroon sila ng diplomatic relation. Nadaan nila sa maayos na pakikipag-usap. Kaso, mismong ang ambassador na ng China ang nagsasabi, ang national defense natin ayaw makipag-ugnayan sa China, ayaw makipag-usap, sarado ang pinto. O paano magsisimula ang naratibo? Ngayon, mga kababayan, nagagamit na naman itong tagpo na ito ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan ay sinasabi nila na maka-China daw talaga si Marcoleta. Alam nyo mga kababayan, madali lang naman unawain. Wala yung pinagkaiba sa dalawang tao na nag-aaway, nagbabangayan. Tapos may isa na pumagitna para pag-ayusin sila. Yung isa handa nang makipag-ayos Yung isa naman, sasabihin, kinakampihan mo pa pala yan. Sige, magsama na kayo. Minamasama pa niya. Yun ang nangyayari ngayon. Si Marcoleta ang nagiging susi para magkaroon ng magandang relasyon ang China at Pilipinas. Ang China, nakikipag-usap na kay Marcoleta. Sige po, sa pamamagitan ninyo, Senator Marcoleta, pangunahan po na sana natin na magkaroon na tayo ng magandang relasyon. Kaso ang ginagawa ng ibang mga opisyal sa panig ng bansa natin, ginagamit na political weapon yung China at si Marcoleta na kesyo magkakampi daw. Nagiging abogado na raw ng China si Marcoleta. Binabayaran daw ng China si Marcoleta para ipaglaban ng China. Saan ka naman nakakita ng ipinaglalaban ng China? Ang sinusulong magandang relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Saan ka nakakita ng ipinagtatanggol ang China? Nagkaroon ng ilang mga halimbawa na kung saan may kaaway din ng China noon. Tapos nakipag-ayos. Di nangangahulugan lang. Gusto ni Marcoleta na ganun din ang mangyari sa Pilipinas at sa China. Magkaroon ng pag-aayos kagaya ng pag-aayos ng China sa Vietnam, sa Malaysia at Japan. Kaso itong mga unggoy na ito, ginagamit na political weapon, yung China na yan, para sa sarili nilang interes na akala mo yung mga makabayan. Makasarili naman pala. Pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Diba? Mga bagay na pwede naman nating pasalamatan din sila. Kasi po kung... Ako po, ayoko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapagumpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong So, ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman mas maigi dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay Exclusive Economic Zone sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali 2024, hindi po consistent talaga Lilitaw po meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba,
misinformation na po yung lumalabas eh. Ayun. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po naliliis po tayo. May malaki po siguro mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging Investor yan. siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Ito mga kababayan, may ipapapansin ako sa inyong isang bagay. Magsasalita dito si Senator Risa Hontiveros. Gusto kong mapansin ninyo, unawain ninyo, at talagang damdamin ninyo yung mga pahayag ni Senator Risa Hontiveros dito. Na mamaya ay ipaghahambing natin sa naging speech ni Senator Rodante Marcoleta sa mga ibinigay niyang impormasyon sa taong bayan. Titignan natin kung sino yung talagang nagmamalasakit sa bayan at kung sino yung nagpapabango lang at naghahanda para sa 2028 election. Tuloy po natin. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Sige. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Nako. Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Tingnan nyo. Diba? Anong kinalaman ni Leila, ni Kiko, ni Shell dyan sa usapin na yan? Makikita nyo, nagpapabango na lang eh. Di po ba? Talagang iniaangat niya yung pangalan niya, pati ng kaalyado niya, para ipakita sa taong bayan, kami ang nagmamalasakit sa taong bayan. Kami ang bumuboses laban sa China. Kami ang boses ng Pilipino para sa panghaharas. Pero pansinin pa natin mga kababayan, di pa tapos eh. Malapit na rin. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan, pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China. Na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po Ito, ang tanong ko ginagawa ngayon. ng ating. Tanong ko ngayon. Sabi ni Risa, ang magagawa lang daw ng bully o ng binubuli ay tumindig laban sa nang bubuli sa kanya. Paano ka titindig, Risa? Paano yung sinasabi mong pagtindig? Sabayan sila? Sabayan ng China? Paano? Saan? Paano sasabayan? Sa pagboses lang? Sa pagpo-post lang? Sa mga pahaging lang? Pero wala ka namang maihayag na pinakasolusyon. Ito na yung sinasabi kong pansinin ninyo. Nung si Senator Rodante ang nagsasalita, punong-puno, nag-uumapaw ang kaalaman, nag-uumapaw ang mga impormasyon. Gumagamit pa ng mga impormasyon sa kasaysayan na inihalimbawa niya nga
para maunawaan natin na ang Pilipinas at China pwedeng maging katulad ng relasyon ng China sa Vietnam, Japan at Malaysia na may sigalot din pero nagkaroon ng pag-ayos. Pwede nating simulan sa ganitong usapin. Ipatawag natin ng DFA, ang PCG sa isang hearing tapos mag-usap-usap tayo sa solusyon. Nakita ninyo kung paano gawa ng solusyon ni Marcoleta yung sigalot na yan. Hindi katulad kay Risa nung nagsasalita puro nagmamalasakit kami sa bayan, puro dapat tumindig tayo laban sa China, dapat ay hindi hayaan ng China, dapat gawing accountable ng China. Pero sa paanong paraan nga, Risa? Bibit-bitin mo pa pangalan ni De Lima, sasabihin mo pa pangalan ni Jokno, pati ni Kiko, pati ikaw, at papalabasin mo na kayo ang nagmamalasakit sa bayan. Nagmamalasakit saan? Sa paanong paraan? Sa salita lang. Kasi ang totoo, wala naman kayong magawa Wala naman kayong solusyon na magawa o maipasa sa Senado o sa kung anong mga ahensya ng gobyerno para masabi na ito po ang mga hakbangin natin. Patulan natin yung sinabi mo na sabayan sila. Patulan natin yung sinabi mo na tumindig laban sa China. Kapag ka ba pinatulan tayo ng China dyan sa mga pagtindig, paglaban ninyo, may magagawa ka ba? Baka kapag inatake ng China ang Pilipinas dahil sa kakakonsinti mo, dyan sa pagbatikos at pang-aasar ng Pilipinas sa China, baka kayo pa ang unang lumipad ng eroplano papuntang ibang bansa kapag ginigera na Pilipinas. Inilalagay nyo sa alanganin ang Pilipino. Inilalagay ninyo sa alanganin ng Pilipinas. Palibasa, mapepera kayo, pwede kayong lumipad sa iba't ibang bansa kung sakaling atakihin itong Pilipinas. Tapos yung mga Pilipinong maiiwan dito ang magsasuffer dahil sa gagawin ninyo. No. Nagpapabango lang yung mga yan Naghahanda na naman sa 2028 election. Pero kung usapin na talagang good governance, kung paano magkakaroon ng magandang relasyon ng Pilipinas sa China, wala naman silang solusyon Puro ang boka nila, pagmamalasakit yun sa China, pagmamalasakit sa bansa yun, nalabanan ng China, pero lumalaban lang sila sa boses, sa post. Pero wala namang solusyon talaga. Kaya huwag kayong papadaya sa ganyang uri ng politiko. Hindi good governance ang itinataguyod niyan. Political interest na nakatago lang sa terminong good governance para utuin kayo. Kasi kung talagang good governance yan, alam dapat ni Risa Hontiveros yung kaukulan at mandato ng Department of Foreign Affairs kung papaano tumatakbo ang foreign relation. Sapagkat yun ay ahensya ng gobyerno sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Kaso hindi Puro appeal to emotion ang ginagawa para makakuha ng simpatya. At sila ang paniwalaan ng taong bayan na may malasakit sa Pilipinas. Wala kayong maloloko. Wala kayong maloloko. Mabuti pa yung Marcoleta na sinasabihan ninyong maka-China. May mga hakbangin na. Ipatawag ang PCG, ang DFA sa isang hearing, sa isang pagdinig, sa isang pag-uusap. Pag-usapan natin kung anong magandang gawin para magkaroon tayo ng magandang diplomasya sa China. O kung pwede, pag-usapan muna agad yung mga isda dyan. Common lang naman yan Pwede pang madaan yan dyan. Para yung mga magsasaka nga naman makapangisda nang hindi na kinakanyon. Mayroon ng hakbangin. Mayroon ng kaparaanan. Interpellation pa lang yan sa Senado, sa privilege speech ni Risa. Paano kapag yung aktong talagang isinasagawa na yung mga pagdinig? O edi mas lalong maraming mapag-uusapan at magagawang hakbangin. Kaso ayaw makipag-cooperate ng ibang opisyal at departamento at ahensya ng gobyernong ito. Dahil nga meron silang kanya-kanyang interes. Pero hindi naman talaga para sa mamamayang Pilipino. Sana mamulat ang iba nating mga kababayan na patuloy pang nabubulag ng ganyang mga political strategy para sa ikababango ng pangalan nila. Basta tayo mga kababayan, tindig tayong patuloy. Kung ano ang mabuti, kung ano ang para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam!